Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin ng good morning. Alam ho ninyo, every time that I celebrate a Mass for the dead, by the way, today is November 2, the commemoration of all the departed faithful. And our liturgy this Sunday is Mass for the dead. Kaya wala tayong Gloria, wala tayong Credo, and we are using the violet color that we use for the funeral. Baka naman katakutan ho ninyo, no? Baka sabihin ba yan, ang misa pala natin pampatay. Hindi ho para sa atin lang ho yun. Kaya nga kung tayo ay nagpapamisa sa patay, yesterday we started our envelope for all the funeral, for all the departed loved ones. So lahat po ng mga pinamisa ninyo, para sa buong buwan ng Nobyembre ay nailagay na ho natin dito sa puting box kung saan yan ay mananatili sa loob ng isang buwan. At inaalay natin ng isang buwan na ito, we are giving time for the dead. Kasi ito yung temptation ko minsan sa atin, di ba? Pag tapos na, pag wala na, nakakalimutan na. Pag wala yung tao, pag wala siya, hindi nakikita ng mata, wala na tayong pakialam sa Kanya. And we are being reminded to give time for them. Because we can never tell kung sila ay tunay ng tinatawag nating nakatawid sa kabila. Kung sila ay tunay ng nakapasok sa kalangitan ng Diyos. 3 araw ho itong selebrasyon na ito na nagsimula nung gabi ng 31. The All Saints Day Eve. Kaya meron tayong All Hallows Night. Hindi ho yung katatakutan, kundi gabi ng kabanalan. Bisperas ng piyesta ng mga santo. 3 araw po itong magkakadugtong. 3 araw po itong magkakaugnay. Ang gabi ng piyesta ng mga banal, ang araw ng mga banal, at ang araw ng mga patay. At ang 3 araw na ito ay para sa atin ding mga buhay pa. Sa mga wala dito ng misa kahapon ko at nung Biyernes, itinuturo sa atin ng pagdiriwang ng 3 araw na ito ang bumubuo sa simbahan ni Kristo. Ang 3 miyembro ng simbahan ni Kristo. At ano-ano yung 3 miyembro na iyon sa mga nagsimba? Naalala ho ninyo? The Church Triumphant, the Church Suffering, and the Church Militant. Itong 3 araw na ito ay pagpapaalala sa 3 miyembro ng simbahan at katawan ni Kristo. Sino yung Church Triumphant? Ito yung mga nasa langit na. Ang mga santo at santa kung tawagin. Kaya meron tayong Church Triumphant, ang mga nagtagumpay na. Ano ang sabi sa aklat ni Juan, ang pangitain niya? Sino yung mga nakaputing iyon? Tinanong nila. At anong sabi? Sila ang mga nagtagumpay na sa mundo. At wala tayong ibang hinahangad at hahangarin, kundi ang tagumpay hindi lamang dito sa mundo, kundi ang mapagtagumpayan natin ang langit na hinahanda ni Kristo para sa atin. Yon ang paghirapan mo, hindi ang ari-arian ng kung sino-sino. Hindi ang pwesto, kasikatan, katanyagan, kapangyarihan. Kaya huwag mong kakainggitan at huwag mong gagawin ang lahat kahit masama at mali. Makuha mo lang ang meron ang iba sa mundong ito. Ang paghirapan mo ay ang langit na inaalok ni Kristo para sa iyo. Yun yung mga nagtagumpay na. Church suffering, sino sila? Ito yung mga pinagdadasal natin ngayon. Ang mga kaluluwa ng mga yumao natin, lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio. Pinagdarasal natin sila. Bakit? Sapagkat tandaan natin, kapag natapos na ang kwento ng buhay natin sa mundo, ano ang kwento ng mayaman at ni Lazaro? Wala nang balikan. Hindi ka napapayagang bumalik pa.
para sabihan mo yung mga naiwan mo na ayusin ninyo ang buhay ninyo dahil may totoong paghihirap na kapalit. Ang paggawa ng mali at masama, wala nang balikan. At wala ka nang magagawa pa para mailigtas pa. Sinong may magagawa? Ang mga naiwan pa. Kaya meron tayong pag-aalay ng panalangin. Kaya meron tayong pag-aalay ng sakripisyo. Anong turo ng mga katekista sa atin? Ialay ninyo yung mga ginagawa ninyong kabutihan, ialay ninyo para sa kaluluwa ng mga yumaunang nating mga kapatid. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Alam nyo kung kailan po nagsimula yan? Ito po ay noong taong 998 AD. Isa pong Benedictine monk ang nagpasimula ng paggunita sa mga patay tuwing November 2. Ang pangalan niya ay si Saint Odilo of Cluny. In-order niya na lahat ng Cluniac monasteries ay mag-aalay ng panalangin, ng misa at ng kawanggawa para sa mga kaluluwa tuwing November 2. At simula noon, ito'y pinagdiwang na ng buong simbahan. Tulungan natin ang mga nauna na sa atin. Wala na silang magagawa. Kung talagang mahal mo at mahalaga sa'yo ang mga wala na, huwag mo lang iyakan. Huwag mo lang alayan ng prutas. Huwag mo lang alayan ng pagkain sa altar. Lalanggamin lang yan. Mapapanis lang yan. Ang gawin mo, alayan mo ng panalangin. Ipagsimba mo. Gawan mo ng mabuti para sa kanyang kaluluwa. At yung pangatlo, church militant. Sino yon? Tayo. Kaya militant, lumalaban pa. Tayong mga nandito pa sa mundo, sa lupa, tayo yung mga binibigyan pa ng oras, ng lakas, na hindi natin dapat sinasayang. Ito ang pangarap ni Kristo. Kaya siya nagkatawang tao sa mundo, ito yung sinasabi ng Ebanghelyo. Sapagkat yun ang plano ng Ama, na isama niya, na iligtas niya ang lahat ng kanyang nilikha mula sa kasalanan at kasamaan. Kaya nung sabi ni Kristo, wala naman akong ibang hinangad, kundi ang maibalik kayo sa kaharian ng aking Ama. At mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko, yan din dapat ang hangad ng bawat isa sa atin. Hindi ang kapahamakan ng iba, hindi ang kasiraan ng iba, hindi ang paghihirap ng iba, kundi ang ikabubuti at ikaliligtas din ng iba. Dahil bakit? Kristiyano ang tawag sa'yo. Alagad ka ni Kristo. Wala ka dapat ibang iniisip, hinahangad at ginagawa, kundi ang naging buhay ni Kristo. Kaya yun lang ang dapat nating paghirapan, pagsumikapan. Alam mo ninyo yung pagbati nyo kanina ng good morning, tuwing umaga, sana nga morning. Tapos na ang ating morning. Pagluluksa. Marami tayong mga kapatid ngayon, ang hanggang ngayon ay nangungulila, nahihirapan, nalulungkot sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Nung Miyerkules, ako, si Brother Joshua at ibang youth leaders natin ay nagpunta kami sa Porac, Pampanga. Sa aking isang community na laging dinadala ng tulong natin. Ang ating parokya ay naging bahagi ng pagbibigay tulong sa kanila. Ilang taong ko na hong ginagawa yon. At ngayong pagkakataon ko lang ito naramdaman ng sobrang lungkot dahil isa sa mga matatandang leader nila ang namatay na. Yung asawa niya ay kaibigan kong matalik na Aita. Alam niyo yung iyak niya. Pero pagtapos ng pag-iyak, nung tinapik ko na siya, sabi niya, "Di bale, makakaya ko rin ito." Sa pagkapatuloy na misa natin mga kapatid, huwag nating antayin na mawala na.
na matapos na bago natin makita ang halaga, bago natin makita biyaya nila sa atin. Meron pong magandang sinabi si Saint Francis of Assisi na pagnilayan natin. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Ano ang mensahe ng mga banal? See you in heaven. Sana isang araw, pag natapos ang kwento natin sa mundo, makarating din tayo sa tagumpay nila. At anong sabi ng mga patay? Kami ngayon, bukas, kayo naman. Ang kamatayan hindi kinakatakutan. Ang kamatayan araw-araw pinaghahanda. Anong sabi ni Saint Francis? Remember that when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received, only what you have given. Amen.